What's up, KAG? May theory ako tungkol sa Axie Infinity. Hindi ito announcement, hindi rin insider info. Pero kapag tama ako, ang SLP ay hindi mamamatay bigla, pero mawawalan siya ng saysay. At BAXS, siya ang papalit sa pwesto. Pag-usapan natin. Let's go! Ano ang theory ko? Linawin natin agad. Theory ko ito. Sa isang live service game tulad ng Axie Infinity, hindi pwedeng sabay na mahalaga ang dalawang token na magkaibang purpose. Hindi dahil pasama yung isa. Hindi dahil gusto ng dev mawala yung token. Kundi dahil player behavior plus token economics eventually dapat pumili sa isa. At based sa nakikita ko sa gameplay, updates at galaw ng community, ang SLP ay unti-unting mawawalan ng core relevance. BAXS ang papalit bilang sentro ng value. Hindi opinion lang to. May pattern, may history, may patunay. History ng Axie. Axie Infinity started 2018, built by Sky Mavis. Originally on Ethereum, then moved to Ronin. Noong 2021, sobrang lakas ng SLP dahil sobrang daming bagong players. Breeding demand was exploding. Play to earn hype was global. Sa aking observation, pagkatapos ng 2021 crash, hindi na binalik ng devs ang dating SLP structure. Hindi nila binigyan ng mas maraming mandatory sync, ginawang essential sa high-level play. Tinrate bilang value anchor. Instead, ang focus nila ay lumipat sa gameplay quality, competitive balance, long-term ecosystem tools, governance, and staking. Ibig sabihin, sa actual decisions, hindi SLP ang pinoprotektahan. Ang game ang pinoprotektahan. Ito, hindi theory. Math ito. Ang SLP ay minted through gameplay. Walang fixed max supply. Nakadepende sa player activity. Kunwari, ang nangyari, kapag dumami ang players, dumadami ang SLP. Kapag bumaba ang players, bumababa ang demand. Pero ang supply, hindi automatic na humihinto. Ang naging resulta, chronic oversupply. Kahit may updates, events, or seasons, SLP always struggles to recover long-term value. Ang theory ko dito, kahit gaano kaganda ang gameplay, hindi nito kayang saluhin ang flawed reward token design. Ano talaga ang role ng BAXS? AXS at BAX variants ay limited supply, ginagamit sa governance, ginagamit sa staking, hawak ng long-term participants. Hindi binibigyan ng instant dopamine ang BAXS. Walang panalo ka is equal to BAXS. At sinadya yun. Ang BAXS ay hindi ginawa para sa player retention, kundi para sa ecosystem alignment. Ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Axie, mag-hold ka ng BAXS. Kung nag-grind ka lang, SLP ka. At historically, sa crypto games, ang natitira ay hindi grinders, kundi believers. Ano ba ang actual gameplay experience pa naglalaro ka ng Axie? Ito ang hindi na pag-uusapan ng madalas. Sa obserbasyon ko, sa rank matches, excited galing sa clutch play. Satisfaction galing sa outplay. Pride galing sa rank. Hindi galing sa SLP. Kunwari, nanalo ka ng intense match. Maganda yung pagkakabasa mo. Okay yung mga cards na nabunot mo.
Then may lalabas sa reward screen, SLP gain, price check, emotional drop. Bakit? Kasi bagsak ang value niya. In theory, may disconnect sa pagitan ng emotional peak ng gameplay at value ng reward. Kapag paulit-ulit yan, nagiging background noise ang SLP. Paano naman ang player behavior? May tatlong klase ng Axie participants. Casual player, competitive players, capital holders, or investors. Ang mga casual players, madaling pumasok, madali rin silang umalis. Ang mga competitive players, mas tumatagal. Ang investors ang nagdidictate ng liquidity. Kung ano ang pinapansin ng investor, iyon ang nagiging core token. At sa galaw ng market, mas pinapansin ang AXS, BAXS utility kaysa sa SLP reward. Hindi dahil mas exciting, kundi dahil mas defensible. Bakit hindi pwedeng sabay ang BAXS at SLP? Ito ang buod ng theory ko. Sa isang game economy, isa lang ang pwedeng maging value reference. Kung dalawa, yung isa magiging speculative, yung isa naman magiging cosmetic. Ang SLP ngayon ay reward, incentive, onboarding tool. Ang BAXS naman, governance, long-term alignment, ecosystem signal. So in conclusion, SLP magiging utility-only token. Ang BAXS naman magiging value anchor. Hindi agad, hindi announcement level, pero gradual. Kung tama ang theory ko, SLP price magiging irrelevant pagdating sa motivation. Ang mga players maglalaro for rank, fun, and competition. Mas dadami ang usapin tungkol sa BAXS. Governance at staking magiging mas visible. Ang SLP hindi mamamatay, pero mawawala siya sa emotional at strategic importance. At sa games, importance is everything. Teka muna, teka. Ulitin ko. Hindi ito official. Hindi ito leak. Ito ay pattern-based theory. At gusto kong itanong sa'yo, sa paglalaro mo araw-araw, alin ang mas ramdam mong mas mahalaga? Reward na dumadaan lang? O stake sa future ng game? Isipin mo yan sa susunod na match. Kita-kita na lang tayo sa arena. Game on!